Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong pinaka-latest post ni Attorney Rowena Guanzon. Sabi niya, para mawala ang chismis na kumakalat, Presidential Communications Office, ba't di nyo dalhin ang Pangulo sa ospital at ipa-live coverage nyo sa mainstream media ang pulburon test niya? Mas masaya siguro kung kasama ang asawa at anak para family bonding. Grabe naman ito, hamon mo, attorney. Parang imposibleng mangyari ito. Kasi kung pulburon test, matagal na itong issue, na hanggang ngayon, wala, kibit balikat lang ang palasyo. Walang test, lalo na yung testing sa buhok. So malabo ito. Okay, Rafi malinaw. Tapos sasabihin sa kanila, don't worry, think positive. Remedios Matos, alive in kicking pa pala. Tama ka, attorney. Beverly Lee, exactly, live coverage in front of actual citizens and not just the press in a mall or public place. Live. Alan Luga, oh, kilala ko ito. 3-star general ito. Sir, kumusta na kayo? Alan Luga. Exactly, live coverage in front of actual citizens. Hindi. Alan Luga, correct. To dispel and put an end to all accusations and put to aside label people are giving him. So simple of a solution which the people deserve and have a constitutional right to know. Get a pulburon test and a clean health to lead report. Annabel Di Lotabo, for further confirmation, ask Colonel Kerubin. Bakit Colonel Kerubin? Aribalo Louie, nasa freezer. Correct. Tama. Busy, wala siyang time. To me, yung hamon na yan, o suggestion ni Attorney Guanzon, maganda sana, kailang real talk lang. Imposibleng mangyari yan. Never sila papayag live stream ang pulburon test. wala daw relevance yan sa trust. Kasi malala ko nung 2 years ago pata, 2024, hinahamon na siya ni Attorney Vic Rodriguez eh. Kaya lang, there's no correlation between testing sa buhok at saka public trust. No. So bakit ayaw? May dahilan. Tayo na lang bahalang magtingin yung dahilan. Alam ko na yung dahilan bakit ayaw. So, ito, suggestion ko lang din ito. Para tumigil na once and for all yung chismis sa kalagayan sa kalusugan ng Pangulo is official medical bulletin permado ng attending physicians niya. O mas maganda, press conference, nandyan ang Pangulo, nandyan din ang mga doctors. Yon ang pinakasolusyon. Ang mga doctors ang nagpapaliwanag ano ba talaga ang sakit ng Pangulo, ano yung ginagawa nilang pamamaraan para gumaling, at ano ang assurance ng mga doctors na ang Pangulo ay kaya pa niyang mag-lead bilang presidente. Kasi ang buhay ng 117 million Pilipinos ang kaya kinabukasan natin nakasalalay sa ating Pangulo. Yun ang aking nakikitang solusyon para tumigil ang mga haka-haka. Kaya lang matagal na yan. A month ago, meron ng mga reporters na nag-suggest niyan. Why not release a medical bulletin
Eh, sabi ni Auntie Claire, hindi kailangan ng medical bulletin. Total kami, nag-briefing man kami, nagsasalita kami tungkol sa Pangulo. Mismo ang Pangulo nagsasabi na okay siya. Oh. So, tayo daw, maniwala na lang kay Pangulo, maniwala kay Auntie Claire. Ay ako hindi. Sabi ng Pangulo, I'm okay. Eh bakit? Kung okay sana, bakit kailangan ng mga throwback pictures? Throwback videos? Ganun lang kasimple. Kung wala kang itinatago, ipakita mo yung actual. Eh ngayon, ang daming mga, ito namang mainstream media, hindi nag-iisip. Maglalabas lang ng video, picture, pati pa ang patay, isinasama. Pati pa ang mga matagal nang nag-resign o tinanggal sa pwesto, isinasama. Oh. Sinong sisihin nila? Bakit ang taong bayan ang daming haka-haka? Oh. Sila rin. Kaya wag nyo kasing wag nyo namang ismulin ang taong bayan. Age of social media na ngayon, hindi nyo na makontrol ang naratibo. Kasi sa dami ng sources ng information, ang mga tao maka-pick up ng mga pangyari, ikalat yan. Kaya hindi nyo na makontrol ang flow ng impormasyon ngayon. So, kanina, nag-attend na daw ang Pangulo sa Bataan, Araw ng Kagitingan Rights. At sana nga, totoo na magaling na siya para makapagtrabaho siya kasi ang daming problemang dapat atupagin. Kailangan natin ng isang healthy na Pangulo. Eh, nakakatawa itong si BP Sara nung in-interview siya ng media sa Davao after yung Araw ng Kagitingan Ceremony. Anong masasabi nyo sa rumors sa health ng Pangulo? Tapos, nagmaldita na noon. Kumanon siya. Good luck sa kanya. Tapos umalis. Ang tapag, maldita. Kaya lang yan ang gusto ko sa ating BP. Hindi siya plastic. Kung galit, galit siya talaga. Sinasabi niyang galit siya. Mas maganda na lang kaysa yung mabait sa iyong harapan, pag nakatalikod, i-backbite ka na o sisirain ka niya. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa Tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Muna ni ang mga yero sa ipanghatag sa mga taong kadtong mga nakigpuyo lang o kadtong mga daot na ilang balay o karon muna ni sila ang mga tao. Salamat sila sa bahalag nagaulan. Excited kayo sila nga magkuha sa ilang yero. Sana ato. Salamat sa Ginoo. So, bahalag na gaulan, excited kayo silang angkol ay makakatok na sila. May isog ka maan. Kunay na yan siya. Ay, tama na kayo rin, sir. Sabaan sila. Tato na buswangan. Muna ni ang balay ni angkol. Nakitain nato nga nangahulog na ganyang uban nga iro lata na gid kayo. Og muna ni ang kadako sa buslot sa balay ni angkol. Nga dagko na gid kaayo. O muna ni ang itsura sa iyang balay so karon nga nagaulan so natagaan siya gero so mag-atop na si angkol karon. O nagaulan na nagani ang ilang salog. At sa Ginoo o salamat usab sa nag-sponsor kay akong atop matupan na gyud kay nga buslot na
Oo. Hindi namin ulanan. Dili na gid may matuluan. Salamat kayo.